Hello, magandang gabi sa inyo lahat, no? Magandang gabi sa inyo lahat. So, magbabasa ako ng reaction ng comments regarding dun sa video ko, dun sa video ni Aga si Ching, 'di ba? Maraming nababat-hurt dun sa ginawa ko reaction video. Tingnan natin sagutin natin, men, 'di ba? Parang ganito, no, meron akong mga sasabihin sa inyo na titingnan nyo kung makatwiran. Sinabi ko naman doon sa video, 'di ba? Wala namang problema kung totoo yung Spirit of the Glass na ginagawa nila. Ang sa akin lang doon sa skeptical side. Dahil skeptic ako, pwede ako mag-provide ng explanation kung bakit nangyayari 'yon. 'Di ba, mga men? Huwag nating pamihasahin ang sarili natin ng autopaniwala. Kahit mismong mga nasa paranormal side na, si Ed Calawag, ganyan din ang gusto. Maging skeptic muna. Sila Sir Ray Sibayan, shout out. Salamat Sir Ray Sibayan. Oy, shout out nga pala kay Isleng tsaka kay Sir Jing Relano, 'di ba? Gusto din yan kasi nga sa pagiging skeptic kasi nai-eliminate yung mga pagdududa at nagiging mas malawak ang isip natin. Tool natin yan para hindi maloko. I'm not saying na manloloko sila Aga si Cheng, no? Sila sometimes kasi may mga bagay kasi na hindi mo intention pero may explanation pala kung bakit nangyayari 'yon. Yung mga ganung bagay, 'di ba? For example, deja vu Deja vu. Ano ba ang deja vu? Yung pag may nakita ka na parang nakita mo na dati. Sabi nga nila glitch in the matrix daw sa wala ka namang wala ka namang alam tungkol sa deja vu. Na-amaze ka lang dahil ito ay kakaiba sa'yo. 'Di ba? Kung ba't nangyayari ang deja vu. Pero kung sa skeptical side, inuulit ko, hindi naman sa sinasabi ko na na fake ang deja vu. Pero sa skeptical side kasi may explanation ng deja vu, mga kababayan ko. Nagpo-provide lang ako ng mga explanation kung kayo ay magiging skeptic man lang. Kasi kailangan natin exercise ang utak natin eh. 'Di ba? Ano ang explanation ng deja vu? Ang deja vu kasi nangyayari yan kadalasan kapag tulala ka, pagod ka, inaantok ka, or bagong gising ka. Basta galing ka sa something o yung nag-iisip ka na malalim na gumagana yung nang hindi masyadong gumagana ang utak mo. Yung lutang ka, yan. Kadalasan, ganyan, dyan, kadalasan dyan nangyayaring deja vu. Paano ba nangyayari sa deja vu? Let's say, halimbawa, may nakita kang pusang tumatalon. Ang utak kasi natin, dalawa kasi ang part eh. Left and right. Tama. Dalawang parte ng utak natin. Now, sa deja vu kasi, may nakita kang pusang tumalon. Ang nangyayari kasi doon, yung let's say right side ng utak mo na process na yung milliseconds lang ang difference. Tumalon yung utak, nakita mo na process nung right side ng brain mo. Humabol yung left side brain mo kahit split seconds lang. Mga milliseconds lang ang delay. Yun ang tinatawag na deja vu in science form. Nagigets nyo? Kasi anong nangyayari doon, na-process na ng utak mo, humabol itong isa, then nung nakahabol itong isa, magkakaroon ka tuloy ng feeling na parang nakita ko na to. Pero hindi mo namamalayan, hindi mo pa siya nakikita, nauna lang mag-process yung right side ng brain. Nahuli lang yung left side, kaya feeling mo, nakita mo na, pero hindi mo pa nakikita yon. Diba? Nun din lang nangyari yon. Milliseconds lang yung pagkahiwalay, pagkahuli ng brain. Diba? Well, kung paninindigan mong totoo yan, edi totoo, nagpo-provide lang naman ako ng explanation eh. Ba't pikon na pikon kayo? Every time na nagpo-provide ako ng explanation para mabali yung pantasya nyo, napipikon kayo sa akin. 'Di ba? Katulad ng mga comments na to, no?
Sabi ganun, bobo ka. Sa part na isda lang kakainin mo na kesa sa pork dahil kay Doc Willie Ong hindi naman nagmi-meat yun. Anong connect nun? May mga payo kasi si Doc Willie Ong na iwasan ang matataba. Madalas ako magbaboy, kaya hindi na ako magbababoy. Hindi ba, porkit ba hindi nagmi-meat si Doc Willie Ong, mali na ba yung sinabi ko? 'Di ba? Dahil kay Doc Willie Ong, may napanood ako na iwasan ang mga matataba, ang makolesterol. Hindi na ako magbababoy. Anong pagkabobo doon? Anong pagkabobo doon? Kahit ba naman na hindi nagmi-meat yun, pinayo niya yun eh. 'Di ba? Naiwasan daw eh. Yun na naisip ko, iiwasan. Hindi na ako magbababoy. 'Di ba? Tapos lagi itong sinasabi sa akin. Saka bakit di mo itry mag-Spirit of the Glass para ma-debunk mo? Tanga din no? Ayan na-try ko na po. Kasama pa po mismo si Sir Ed Caluwag. Na-try na namin yan, yung spirit box na yan. Lahat nga ng anggulo ng spirit box pinasilip sa akin ni Sir Ed dyan eh. 'Di ba? Yung baso na ginagamit niya, pinasadya sa akin ni Sir Ed na galawin. Ang problem nga lang, pag sinadya mong galawin yung baso, kaya mas maganda baso, literal na glass talaga yung gagamitin mo, yung shot glass. Kasi pag yon, hindi mo pwedeng sadyaing i-move. Pag sinadya mong i-move ang shot glass na baso, matutumba siya dahil sa friction. May pwede ba ako i-sample dito? Hindi siya magi-slide. 'Di ba? Partially naniniwala ako sa Spirit of the Box. Spirit of the Box. Spirit of the Glass. Spirit box na nasa isip ko eh. 'Di ba? Partially naniniwala ako sa Spirit of the Glass. Granting na tama yung proseso. Ito kasing ginawa namin na to, ang nag-conduct mismo niya na si Sir Ed Caluwag. Ang unang inano sa akin ni Sir Ed Caluwag noon, 'di ba? Sinabi niya sa akin, alam ko skeptic ka. 'Di ba? Kaya gagawin natin. Panoorin niyo 'to. 'Di ba? Panoorin niyo 'to. At may mga ginawa kami diyan na medyo ibang-iba do sa ginagawa nila doon. Huwag niyo kong aakusahan na na hindi ko nasubukan na Spirit of the Glass para ma-debunk ko. 'Di ba? Nung nag-Spirit of the Glass kami diyan, may kakaiba ako mga naramdaman diyan, promise. May narinig akong bumulong sa tenga ko, pero hindi gumalaw yung baso. Nung time namin, hindi gumalaw ang baso. I don't know, dahil ba sa pagiging skeptic ko? Kaya hindi gumalaw ang baso? Pinipilit kong tanggalin ang pagka-skeptic ko dyan eh. Pero talagang nasa utak ko na kada sabi ni Sir Ed, pina-power of suggestion mo lang ako. Gumaganon-ganon ako dyan eh. Hindi gumalaw sa amin yung baso dyan. Kaya wag niyo akong sasabihan na hindi ko pa naranasan ng Spirit of the Glass. Naranasan ko na. May mga naramdaman naman ako na na tsaka yung baso, to be fair pero I'm not saying na paranormal yun. Na-feel ko talaga na mukha siyang gumagalaw. Pero hindi siya gumalaw dyan. 'Di ba? Hindi siya gumalaw dyan. Sana maintindihan nyo yon. Yan lagi ang pambara tsaka invalid naman ito Saka bakit hindi mo itry ng para ma-debunk mo? Parang ganito lang yan nagdi-discuss ako na ang cancer ay deadly. Kailangan ko pa bang itry magkaroon ng cancer para masabi sa inyo na deadly ang cancer? 'Di ba? Tigil-tigilan nyo nga yan Gawin mo rin yun. Tapos pag ginawa mo doon, ang dami nyo na naman masasabi. 'Di ba? Common sense lang naman ang gagamitin mo 'Di ba? Natatakot lang kayo ng na mabali yung fantasy nyo. Kadalasan yan kasi nakikita kong problem. Yung pagka nababali yung fantasy nyo, gagalit kayo. Naintindihan ko naman yun kasi nakapag-invest na kayo ng feelings doon 'Di ba? Nakapag-invest na kayo ng feelings doon. Mahirap naman talaga yun. Kahit ako din naman, let's say, halimbawa, sinabihan ako ng nanay ko na, oo, pag-uwi ko, magdadala ako ng laruan.
pasasalubungan kita ng laruan ng toy pag uwi ko. 'Di ba? Naalala ko pa yun nung dati. Siyempre, ako naman, nag-invest na ako ng feelings doon. 'Di ba? Na pag uwi ni mami, may bago ako laruan. Nakalimutan. Masakit yun. 'Di ba? Naniwala ka doon sa isang bagay, tapos hindi pala totoo. 'Di ba? Sabi naman nito isa, naglalaro kami ng Spirit of the Glass before, and it's really true. Yung Spirit of the Glass, hindi naman yun ang issue dito. 'Di ba? Yung hindi naman hindi naman sinasabing fake ang Spirit of the Glass. Ang sinasabing, ang ina-analyze dito yung yung video. Sana naiintindihan nyo. Hindi Spirit of the Glass ang sinasabing fake. Or yung binibigyan ng skepticism, yung yung video. Let's say ganito, no? Sasabihin ko sa inyo, hindi totoong naglalaro ng basketball yan. Yan ay, ang laro na yan ay rigged. Or benta, nabayaran yung kabilang team para magpatalo. Hindi totoo yan laro na yan. Or yung nilalaro nila. Bayad yan nagpatalo yan Let's say ganun nanonood tayo ng finals ng PBA. Halimbawa, Ginebra versus San Miguel. Sasabihin ko sa inyo, nako, nanonood kayo dyan. Ano yan luto yan laro na yan 'Di ba? Hindi naman totoo yung natalo talaga yung Ginebra dyan. Kasi nagpabayad yan. 'Di ba? Sa akin ba, sinasabi ko ba na hindi totoo yung basketball? Ikakatwira niya, hindi, may sports talagang basketball, bungo. Dahil nakapaglaro na kami ng basketball. Tingnan nyo kung gaano kayo kabobo, hindi nyo naiintindihan yung totoo talaga may sports na basketball. Pero ang pinag-uusapan natin, yung pagiging planado ng laro. Same as this one, may Spirit of the Glass naman talaga na activity na tinatawag. Activity ba? Or may ritual. Ritual ba ang tawag niyan? Na Spirit of the Glass naman talaga. Pero kung iisipin natin dito, malalaman mong may mga red flag. 'Di ba? May mga red flag. Maaring hindi naman nila alam. Hindi naman porkit may red flag ako nakita dito, sila Agassi-Ching, sinabot na nila yon, 'di ba? Hindi naman sa ganun. May mga time kasi na hindi mo rin alam na mali na rin yung ginagawa mo. Katulad ko, halimbawa, 'di ba? Nagda-drive ako. Naranasan ko 'to pero hindi naman ako hinuli. Napagsabihan lang ako. 'Di ba? Yung sa bike lane sa may Valenzuela, dati bawal pala 'yon, men. Na ipasok yung motor doon. May nakita akong mga motor na nagpapasok. Medyo ignorante ako noon 'Di ba? Sumunod din ako doon. Hindi ko naman alam na na red flag yung pumasok ko sa bike lane. May mga pagkakataon na ganun, na akala mo pwede or normal lang. 'Di ba? Pero syempre, sisilipin mo 'yon na parang may mali. Eto, sabi nito, based sa parang hindi ko naman natandaan, pero parang may sinabi Sir Ed na bawal bumitaw sa baso o sa kung ano man ginagaya, ilang beses silang bumitaw. O katulad niyan, hindi ba red flag yan? Hindi, baka sabihin na naman iba, kami din, nabibitaw kami sa baso Depende na lang siguro. Boss, try mo, may pencil game na naman si Master Gala. Naano ko na to Naano ko na before Napanood ko na yan. Parang nire-replicate niya doon sa Charlie ni Master Gala. Sige nga, isingit nga natin yon. Yung Charlie ni Master Gala. Meron sana ko re-react dito na sa misteryo Kaya lang, baka next video na lang. Master Gala yung sa Charlie. Kasi, ang dami kong nakitang red flag doon sa Charlie niya nung nakaraan. Doon sa hotel sa Mindoro. Puro cat. Then,
kada gagalaw yung lapis niya doon sa Mindoro, maririnig mo yung hihip, yung ganon. Tapos wala sa ano. Ngayon, Phoenix niya yung ano, yung glitch nung nakaraan. Doon tayo mismo sa ano ha. Phoenix niya yung glitch nung nakaraan. Ano natin, madali lang naman to eh. Bago natin ipagpatuloy yung pagbasa ng mga comments. Kasi gusto ko ma-address ito eh. Itong mga bagay na to, nito, parang intindihan nyo. 'Di ba? Unang-una nilinaw ko naman do sa vlog ko na ito ay opinion ng isang skeptic. 'Di ba? On a skeptical side. Need kong mabigyan ng explanation. Kasi by default, sa aming mga, hindi sa sinasabing, hindi sa sinasabing hindi totoo ang paranormal, 'di ba? Pero sa aming mga skeptic kasi, by default, lahat ng mangyayari may explanation. Sa amin. 'Di ba? Pero believer naman ako sa multo. Kaya lang sa dami naman luloko naglitawan, kahit di naman yung mga yung mga pinaniniwalaan nyo, let's say sila Sir Ed Calawag, sila Sir Shaman Tope, sino pa ba yung mga sinasabing may third eye? Kahit sila naman tanggap nila na may fake talaga sa hanay nila. Kahit nga mga manggagamot eh. Kahit si Sir Nick Banayo mismo nakausap ko, tanggap nila na may fake sa hanay nila eh. 'Di ba? Hindi dapat tayo auto-paniwala agad. Yang pagiging skeptic kasi, isa sa mga tool yan. Now, pag dumating yung time na totoo na, sige, paliwanag mo nga yan. Sorry, hindi ko may paliwanag eh. Baka nga naman totoo. 'Di ba? Pero hanggat sa may nasasabi ako dito, hindi ko naman sinasabi maniwala kayo sa akin. Pero sana, iwasan nyo yung mga banat na subukan mo rin, invalid kasi yun eh. Maraming bagay dito sa mundo na kahit hindi mo subukan, gagamitin mo lang ang common sense mo, malalaman mong fake. 'Di ba? For example, ganito, no? Ito. Kasi kadalasan sinasabi sa akin, pumunta ka doon para malaman mo. Ito, papakita ko sa'yo, napuputol yung daliri ko. Oh. So, ibig sabihin, kapag hindi nyo pa nasusubukan to, totoo na ito para sa inyo na napuputol ang daliri ko? May common sense kayo eh. Nakikita nyo naman na pag ginanyo ko, hindi pantay itong diba? Kahit hindi nyo malaman yung history behind or yung reason behind kung ba't nangyari ito, yung hindi lang pagiging pantay nitong daliri ko, mahuhuli nyo ng hindi totoo itong ginagawa ko eh. 'Di ba? Hindi kailangan gawin nyo to para malaman yung fake ang ginagawa ko. Or for example, ito, no? Lumulutang. Yung EMF reader ko lumulutang. Pero kung titingnan nyo, hawak-hawak ko lang. Pero sa utak nyo, may isip nyo na yun eh. Na hindi totoo eh. 'Di ba? May mga bagay kasi kayong pwedeng isipin nyo na may explanation yun. Now, kapag hinain nyo yon, ang dapat magsasalita doon, yung gumagawa, ay hindi namin tinulak yan kasi ganito, ganyan. Mamaya, pagpatuloy natin yan, yung sa pagbasa ng comments. So, dito, yung sinasabing pencil ni Master Gala. So, medyo maingay kasi yung aso dito sa may part ng kusina. Kaya dito na kami sa may kwarto, gagawa ng paranormal game ni Charlie. Pero bago nga kami pumasok dito, meron kami na feel na meron kaming parang narinig na daming cat, sa kisame. Wala namang yung kisame na yan. Kung mapapansin nyo. Isa sa mga puna ko kay Master Gala. Huwag kayong magagalit, kasi kadalasan na naman sinasabi sa akin, huwag mong pakialaman, di ba? Hayaan mo, huwag mong pakialaman. Nasa public po kasi yung video. Nasa public ang video. Kayo nga nakikialam sa akin, hindi ko kayo pinagbabawalan. Dahil naiintindihan ko, nasa public din ang video ko. Ilang beses ko bang pauulit-ulitin sa inyo yan, men? 'Di ba? O di wag mong panoorin kung ayaw mo. Ba't ako pinapanood nyo rin, ayaw nyo rin sa akin. Kasi nga, nasa public ang video ko. Hindi nyo rin may iwasan. Madadaanan nyo din. At mako-curious din kayo kung anong sasabihin ko. Yan ang wag na wag nyong gagawin sa discussion. Wag mong panoorin.
Naninira ka lang. Or kung may sinira ako, sabihin nyo kung ano yung sinira ko. Subukan mo rin, Ika. Gawin mo din. Di ba? Yan ang mga wag na wag nyong gagawin. Sasabihin ko, ay, mali ang pumatay. O, paano mo nasabi mali ang pumatay? Pumatay ka na rin ba? Gawin mo rin pumatay. Para malaman mong mali ang pumatay. Ano ba? Ito yung ginawa kong papel, guys. May nakalagay na yes or no. Ngayon, tatapat to kung may sasagot. Kung sasagot itong si Charlie. Kasi sa totoo lang, mga kababayan ko, ang Charlie Charlie ay hindi naman talaga ritual yan. Yan ay parlor game talaga. Wala namang ano yan eh. Wala namang basihan sa paranormal yan eh. Yung Charlie Charlie na yan eh. Parlor game yan. Hindi naman katulad ng Ouija board. Hindi, pwede siguro, no? Kung talagang playful yung spirit. Pero may mga rationale kasi yan kung bakit may mga materials yan. For So, example, sa mga ha? hindi Yung nagsiset up siya, ano ang papel ng ano? ipapatunayan ito kasi may Ito, parang ano eh. nakakaiba na nangyari. Iiwasan ko ang pag-cut sa video. Sana samahan nyo ako. So, medyo natututo siya doon sa dati. Yung puro Parang may cut. nakatingin kasi sa labas. Ito kasi may gate pa. Inakit lang namin kanina. Inakyat nyo yung gate ha. Trespassing kayo. Pati pala doon sa hospital, inakyat nyo rin. Kami rin inakyat din namin eh. Para ma-prove yung hospital. Pangit kasi nung kandilang nabili natin. Yan. Ano ang rasyonale bakit may kandila? O rasyonal? Sorry, sanay na ako sa rasyonale na tawag. Muto. Yung mga ganyan, di ba? Hindi naman yun paranormal eh. Ito yung kadalasan kay Master Gala. Na lahat na lang ng mga tunog o kaluskos paranormal na parang sa kanya. Ano yun? Kasi napakaswerte mo naman kung laging ganyan na may ano. So anong papel nung kandila dyan sa parlor game na yan? Ang papel kasi mga kababayan ko ng kandila na yan ay wind detector yan. Diyan mo malalaman kung hinihipan lang ba yung lapis o hindi. Yun talaga ang papel ng kandila. Ang problema yung kandila niya sobrang taas. So okay lang naman yan, ano? Kasi ang gagamitin pang hihip dyan sa lapis na yan, straw. Diba? Wait lang, nahirapan ako. Ang sabi niya, wala daw cut, ano? Pero yung pag-change ng, ano, may opportunity mag-cut ka dun eh. Yung pag-change ng angulo ng camera. Ay! Dito ka siguro para alam nila na baka kung sakaling gumalaw yung ano. Sinusunod niya yung tip ko, ano? Na lahat sila nakikita dapat. Dito ka. One of the craziest things na gagawin natin, mag-paranormal Sabi niya hindi daw, wala daw cut, eh nag-cut kami ni. investigation. So, titingnan natin kung may sasagot gamit yung yes or no ng tinatawag nila. Isa pang comment para ma-improve ito. Kapag ka hindi need mag-change ng angle ng camera, wag mag-change. Kasi napansin ko, napanood ko na to before eh. Paranormal game. Napansin ko, habang nag-Charlie Ka, yung mga, yan na, puro cut kami ni. Sabi mo hindi ka magka-cut eh, pero nagkakaroon ka pa rin ng cut eh. Yan o, yung pag-change ng angle, kahit hindi naman kailangan, wag mag-change ng angle. Actually, ito na mismo, sapat na ito eh. Makikita na namin yung lapis na gagalaw dyan eh. Hindi na need na, yung kasama mo, pwedeng umupo na lang sa gilid yan. Hindi na need ng, ano, ng mag-change ng angle pa. Yan o. Kaya mo lang mag-roll, wag mo nang stop ng stop para hindi ako nakakapang mag-cut. Kasi pag Akala ko ba hindi magka-cut? nakakat ako, inaayos ko pa yun. Kailangan balance. Diba? Yung opportunity kasi pwedeng may mangyaring ano eh. Or dalawa ang tripod mo dapat dyan, isa sa harap at isa sa likod para ma-make sure. Mga kababayan ko, next meron akong rig na ginawa dito eh. Para talaga makita nyo harap at likod, naglagay ako sa best ko. Naglagay ako ng pole dito ko ilalagay yung 360 camera. Para habang naglalakad ako, makikita nyo sa likod at harap na walang daya.
i-upload ko yung 360 view niyan. Kayo na ang bahala magtingin-tingin sa paligid. Sa susunod ano. Kailan yung susunod? Hindi ko alam. Yeah. Dahil gusto ko talagang maano nyo eh. Marami nagsasabi boring yung video. Yes, boring talaga ang video ko. Kaya lang yun talaga yung realidad ng ghost hunting eh. Walang background music, wala lahat, 'di ba? Charlie. Tamo, may mga unnecessary angle change eh. Katulad niyan ano, pag nagbago itong anggulo ng camera na to, pwede kasi naming isipin. Hindi naman ganun ang nangyari, no? Pwede namin kasi isipin na hinipan ng kasamahan mo 'yan kasi hindi namin siya nakikita. 'Di ba? Pag hindi kailangan mag-change ang tamo, bigla mag-change uli ng angle ng camera. Tapos mag-change uli. Ang daming unnecessary change ng angle ng camera na hindi naman dapat. Pero to be fair naman, ginawa naman nila ito ng walang daya. Kaya wala ding nangyari. 'Di ba? Mas gusto ko na 'yan. Kasi alam mo ba ang thrill pag pinanood mo 'to? Na kahit walang nangyari. Alam mo yung thrill na ganyan pala talaga, no? Yung minsan wala, minsan meron. 'Di ba? Hindi yung palaging dapat meron. Ang papanoorin sa iyo 'yan, yung suspense ng naghihintay kayo kung may mangyayari ba o wala. 'Di ba? Anyway, patuloy tayo doon sa ano, wala po nangyari doon sa Charlie nila. Pero night and day yung difference compared doon sa dati mong ginawa. 'Di ba? Magti 30 minutes na naman. Pagpatuloy na natin 'to. Next video na lang yung sa misteryo. Aha. Oh, basta ka react, spirit talaga utusan diyan. Try mo nang malaman mo. Another comment. Try mo nang malaman mo. Pag mag-react ka, isure mo kung napatunayan mo na di yan ganyan bintang ka na nanluloko sila. Actually, si Cebu Ghost PH, hindi bintang yun. Totoo naman na make ng video yan eh. Kaya nandun nga yung doubt eh. Ilang beses na make ng video si Cebu Ghost Hunter PH. Yung pugot na pare, tapos yung ipinatong na tawa. I-search mo lang naman eh, Bungo Ghost Hunter. Ay, Cebu Ghost Hunter. 'Di ba? Tapos i-sure mo kung napatunayan. Unang-una, hindi naman ako nagbintang dyan eh. Nagbintang ba ako sa video na yan, men? Sinabi ko lang na possible, pwede kasing ganun ang mangyari. Diba? Try mo para malaman mo. Na-try na nga eh. Di mo pala tinapos ang buong video. Sabing ganun ni Jude. Hindi ko tinapos daw. Kasi ang title po kasi ng reaction video ko ay Spirit of the Glass lang. Hindi ko naman sinabi na buo. Kasi masyadong mahaba yung 41 minutes para himay-himayin mo. O, sabi ni Sir Ray Sibay, nagtanong kasi ako dito eh. Sabing gano'n ni LG kasi kay Sir Aga si Ching. Huwag ka magpaka-skeptic ha. Tapos sabi gano'n ni Aga si Ching, hindi, believer na ako ngayon. Diba? So, ibig sabihin, parang may kinalaman yung pagka-skeptic eh. Kaya nagtanong ako ngayon, sabi ko gano'n, may kinalaman ba yung pagiging skeptic sa paggalaw ng Spirit of the Glass? Kasi parang ang dating sa akin, kaya siya sinabihan na huwag kang maging skeptic. Para bang pag nag-skeptic ako, hindi nagagana. Ang sa akin naman kasi, porkit ba hindi ako naniniwala, hindi nagagana? Eh kung may spirit naman talaga dyan, kahit skeptic ako, papagalawin niya yan eh. Sa ayaw ko at sa gusto ko. 'Di ba? Kaya nga tinanong ko, may kinalaman ba yung may factor ba yung pagiging skeptic sa Spirit of the Glass?
Sabing gano'n ni sa Ray Sibayan, shout out sa Ray Sibayan, yung question mo bro, B, kung may factor yung pagiging skeptic in this method, wala, di ba? Because whether you're skeptic or not, pag may spirit presence, ito yung pinupunto ko doon. Kasi sinasabihan ni Sir LG na ano eh, na wag kang magpaka-skeptic, sabing ganon. Wag daw. Kaya so inutil 'yon, yung payo na 'yon. Kasi sabi ni Sir Ray Sibayan, wala daw. Kasi si Sir Ray Sibayan, may radio station to tungkol diyan sa mga ganyan eh. I think may credibility naman si Sir Ray Sibayan na magbigay ng opinion niya, 'di ba? Wala, because whether you're skeptic or not, pag may spirit presence and want to answer your question, the planchette or coin will move. There are instances that you feel you yourself intentionally moving the object because the spirit is using your energies to move it. O, pwede. Isa sa example, pwede. Kaya lang, ang problem dito sa part na to, wala tayong proof na talagang spirit yung gumagamit sa kamay mo para i-move yun. 'Di ba? Yun ay ngayon, anong gagawin natin ano? Anong gagawin natin? Let's say ganito. Itong sinabi ni Sir Ray Sibayan, may mga instance daw na mapipil mo daw sa sarili mo na ikaw yung magmo-move pero hindi ikaw yon. Spirit lang daw yun na gumagamit na ano. Anong pagbabasihan natin doon? Kasi there's no way of knowing eh. Halimbawa, galawin ko to, no? Kapag sinungaling ako, di ba? Pagagalawin ko to. Di ba? Pero sasabihin ko sa inyo, hindi, ginagamit lang ng spirit yung yung kamay. Di ba? Ang tanong doon, paano natin malalaman yun? Doon na papasok yung credibility nyo na dapat yung alagaan. Kasi kung kayo ay nahuli ng nameke before, 'di ba? Magi-struggle na yung audience niyo na paniwalaan pa na totoo yung paano kung totoo 'yon? Sayang naman, 'di ba? Kaya nga ang credibility niyo alagaan niyo. Kasi kapag may record ka na ng pamimeke, katulad ko, nameke na ako, 'di ba? Pero ang purpose ng pamimeke ko para lang sa mga nakakaintindi 'yon, 'di ba? Dahil kasi after 1 week, inamin tsaka documented yung kung paano ko pineke to show you na madali lang talaga mameke ng video. Kasi mamaya, yan na naman ang ibabanat sa, di ikaw, nameke ka. Nameke ka, peke ka. Kasi, dito doon sa ospital na pinuntahan ni Aga si Ching, gumawa ako ng stage na ghost video. Hiniwalay ko yon dun sa mismong exploration namin. 'Di ba? Hiniwalay ko 'yan. Yung shadow man na nagpakita kunyari. Na yun ay si Kelly lamang na inutusan ko na sumilip kunyari, 'di ba? Yun ay si Kelly lamang. Doon na papasok yung ngayon kung hindi na kayo maniniwala sa wala namang magagawa doon, depende naman sa pagtanggap nyo, 'di ba? Pero ang sinasabi ko dito, kapag halimbawa ganyan na nangyari na yung sinasabi ni Sir Ray Sibayan na maaring ikaw talaga yung nag-move pero spirit na. Wala naman tayo kasing paraan para malaman yun kung totoo yun o hindi eh. 'Di ba? Na spirit ba talaga yung nag-move na yon? Or ikaw lang? Ngayon, kung ang credibility mo ay wasak na, alam naming lahat na ikaw ay sinungaling na tao, 'di ba? Pagdusahan mo. Ito na yung sinasabi ko na paano pag totoo na yung nangyari. 'Di ba? Totoo nang gumagalaw yon dahil sa paranormal, wala na. Kasi sira ng credibility mo eh. Pero kung ang gagawa niya na let's say si Doc Willie Ong, 'di ba? Medyo mataas ang credibility Doc Willie Ong eh. Malay mo si Doc Willie Ong ang nagsabi na na hindi gumalaw talaga. Maaring paniwalaan nyo kasi kilala naman natin si Doc Willie Ong na na hindi naman magsisinungaling yun 'di ba? Pero pa rin yun, may pa rin, may
syempre hindi mo naman talaga kilala ng lubusan yung tao eh. Pero at least, leaning ka dun sa totoo yung nangyari. 'Di ba? Hindi mo lang mawa 100%, pero maaari na totoo na yung nangyari. Pag si Doc Willie Ong ang nagsabi na ginalaw ng espiritu yung kamay ko. 'Di ba? Pero kung politician yung gagawa nun, 'di ba, men? There are times the spirit will hold your fingers to move it. I admire you guys of being skeptic about this. O, 'di ba? This is always learning process to all of us in the field of the paranormal and metaphysics. That's my opinion on this piece. Everyone stay safe always in your ghost exploration. Salamat sa Ray Sibayan. Tapos ito, makautos ano. Sa susunod, tapusin mo naman yung video tulad nung sa Power Magnetic. Hindi mo nang tinapos sa dulo lahat ng magandang reaction. Sorry, hindi ko alam kung maliligayahan ako dito sa sa comment na to or may inis ako eh. Pero at the same time, gusto mo talagang mag-react ako, di ba? Nakaka-flatter naman yun. Kaya ganito ang gagawin. Ang rule ko, mga kababayan ko, let's say magre-request kayo sa akin ng reaction video. Kapag ka 30 minutes pataas ang video, nare-reactan ko, na napanood nyo na bigyan nyo ako ng timestamp. Alin doon sa part na yon yung gusto kong react. Kasi ang sobrang haba niyan, min. Sobrang haba niyan. Yung reaction video inabot din nga ng 40 minutes eh. Bigyan nyo ako ng timestamp. Ha? Para para malaman mo. Wala na bang busher dito? Sabi nito ni Lito, actually may point din ito, itong sinabi ni Lito Lobo. Boss, skeptical ako dyan sa Ouija board na yan, di ba? Ang sabi, spirit na gagalaw dyan. Di ba pwede ang spirit ng kusa gagalaw? Oo nga naman, na kung spirit ang gagalaw dyan, dapat wag mo nang hawakan, espiritu na mismo dapat yung gagalaw. Oo nga naman, anong opinion nyo doon? Sir, kung manonood uli sa akin si Sir Ray Sibayan, Sir Shaman Tope, or just in case si Sir Ed Kaluwag ang manood sa akin. Hindi ko kasi alam ang sagot niyan eh. Bakit nga naman, kailangan hawakan pa kung pwedeng espiritu, di ba? Actually, gusto ko yung mga tao na ganito mag-isip. yung pagka nagsalita sila, mapapasabi ko, oo nga, kung espiritu yung gagalaw, bakit kailangang hawakan pa? O anong nyo doon? Ano explanation doon? Para pares tayo matuto, hindi ito pambabash. 'Di ba? May point naman siya doon eh. 'Di ba? Totoo naman yung Ouija, sabi ni Sir Shaman Tope. Totoo naman ng Ouija board. Depende na lang sa maglalaro kung totoo. Lahat naman ng ganyan, kahit nga rempad, totoo namang nagana ang rempad eh. Pero kung dadayain nung may-ari ng rempad, wala din. 'Di ba? Hindi, partially parang may sagot dito kay Sir Ray Sibayan eh. Kasi minsan hindi enough ang pagkakaintindi ko dito, kaya hahawakan. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Kaya hawakan, minsan kasi yung spirit ay hindi enough ang energy. Baka ganon. Na kailangan nilang may gamitin. Tama ba ako? Paki-correct ako So, mga kababayan ko, yun lang naman hindi ko binabasa yung mga pabor sa akin eh. Ay, ito. 2 beses niya palang coin ang gamit, 'di ba pwedeng spirit ang gumalaw sa coin yan, spirit gumalaw, 'di ba? Ano ang purpose kung ilalagay niyo ang daliri niyo diyan? So same lang yung So yan lang po muna reaction video natin. Gagawa ko yung regarding do sa misteryo, Maraming salamat po. Bye-bye.